Salamat po kay Kuya Lawrence sa kanya pong inawit. Ano title lang, Brad? I Believe. Okay. Yan, salamat po sa ating special number na po. Nagagalak po ako kay balita sa inyo. Wala pa akong boses. Na nagkaroon po tayo ng fellowship ng Sports Fest. And champion tayo. Champion tayo. Anyhow, yan, sabi ko nga po lagi, when we are joining a fellowship, syempre hindi lang natin goal yung manalo, which is hindi yan ang pinaka-essence ng fellowship. But rather, I want you to learn from that experience. Kasi kung mapapansin ninyo, lumalabas ang natural na ugali ng tao. Diba? Nakita niyo, diba? Lumalabas ang natural na pag-uugali sa mga simpleng bagay, kagaya ng mga, alam mo yun, marami nagagalit, nakakala mo lang, buong buhay nila, yun yung buhay nila, yung laro. Nagets ninyo? Kaya, in a sense, sabi ko nga, magandang nagjo-join tayo dyan for you to learn. And from that experience, sabi ko nga, talagang galing yata eh. So, ang buhay natin is about discipleship for us to learn about practicalities in life. Kasi kung ang pagiging Kristiyano lang ay tuwing linggo lang at para bang palabas lang, it is not a real Christianity. Diba? So, salamat sa Panginoon. Yun nga, ang secondary lang, no? Siyempre, nanalo tayo. Diba? So, dinouble check ko. Actually, medyo nagduda ako. Kasi wala tayong basketball and volleyball na nag-champion tayo eh. Okay, pero tama naman yung computation kasi dapat ang punto ng bawat laro ng singles ay 1 point. Pag kagaya ng volleyball and basketball, 2 points kasi siya. So, nung pagko-compute ko, champion pa rin tayo ng 0.5 laban sa church ni Pastor Blas. Okay, so tama din computation sa kanila. Okay, so anyhow, yeah. Makita yung mga gamit natin dyan, yung bago na yung lagayan natin ng plato. Although ini-aim ko kasi yung kalan eh. Anyhow, kaya naman natin bumili nun. Okay? So hindi na tayo papakataga, tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. By the way, salamat sa mga nag-participate. Kay Calix na nag-champion tayo sa badminton, tsaka kay Ate Melissa. Kunwari pa sila, nilalaro-laro lang naman nila. May mga to, medyo may paano pa sila eh. May paandar pa eh. Diba? Natalo sila yung pauntog-untog ng nung raketa nila. Tsuk, ganun. Wala silang ganun eh, no? Anyhow, ano pa ba yung nanalo natin? Scrabble. Si Ate Maika tsaka si Scrabble, di ba? Rhea tsaka si Angel? Oo, kita mo. Chess, champion tayo si Kuya Mel. Oo. Siya yung pinakakalbo ron eh, kaya nanalo tayo. Ano pa ba? Darts. Hindi tayo nanalo ng darts. Ha? Hindi siya kinount eh. Ewan ko bakit. Pero kung, Oo, hindi, sinabi na sa akin. Kaso nga lang, ewan ko kay Pastor Blas eh. Sabi ko nga, kung ilalaban pa natin na diba, magkakasakitan na lang eh. Yan, tapos na yan. Champion naman na tayo. Wala na lang mga yan. Tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. Niling ko po, nabuksan po natin ating mga Biblia. Luke chapter 7. Luke chapter 7. Reading from verse 6 hanggang verse 10. Diyan tayo kukuha, pero simulan natin sa verse 1. Okay? Simulan natin sa verse 1. Ganito po ang ating matutunghayan. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa isang bayan sa Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan niyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, pinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Verse 6, sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay,
ay nasa lubong siya ng mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, magsalita lamang po kayo ay gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may mga nasasakupan naman ako mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pupunta naman siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po ito sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya tumarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Muli, Panginoon, samahan niyo po kami. Panginoon, nagpapalinis po kami sa inyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa aming pong maruming kaisipan, sa aming pong mga nasabing hindi maganda, sa aming katamaran, sa aming pong alalahanin, anything, Lord, na hindi ko karapat-dapat sa inyong paningin, dinisin niyo po nawa kami. Lord, we ask for your forgiveness. Thank you, Father God, for the opportunity that we can study your word and at the same time to apply it in our lives, O Lord. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na ang banal na Espiritu patuloy na siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bakit po tayo mo po? Faith in the right place. Faith in the right place. Now, ang ating pong storya ay isang storya ng appreciation or rather compliment ng Panginoon sa isang tao na hindi niya inaasahan na ganong kalaki ang pananampalataya sa kanya. So as you can imagine, this person is not an Israelite, pero grabe yung commendation sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dun sa huli natin binasa. Tama? So ang sabi niya dyan sa verse 9, tingnan natin sa verse 9. Sabi sa verse 9, ganito, sa English, sa King James. Sabi dyan, when Jesus heard these things, He marveled at Him. Namangha siya dun sa tao. Okay? Namangha siya sa pananampalataya nitong taong ito. Kasi sabi niya dyan, and He turned about and said unto people and followed Him, I say unto you, I have not found. Well, hindi pa ako nakakita. Okay? So in short, mga kapatid, ang Panginoon dito, He expect for those followers of Christ na magkaroon ng extraordinaryong pagsunod or sinasabi natin pananampalataya. Kanino? Sa Panginoon. Sapagkat nakita ng Panginoon yung hinahanap niya sa kanyang mga tagasunod sa the least expected na tao na inaasahan niya, which is itong taong ito. Hindi siya sa Israel, pero grabe yung pananampalataya niya. Sabi diyan, no, I have not found so great faith. No, sabi diyan, not in Israel. Imagine niyo po yon. So the Lord is looking, naghahanap po siya ng mga tagasunod, ng mga followers, ng mga disciples that connected to Him, konektado sa Kanya, and living the life of a disciple of Jesus Christ. Sa papaanong paraan po ito? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, okay? Sa kanilang obedience sa pamamagitan ng pananampalataya. You have to understand, believers, that is our life. Yun yung buhay natin. Ang buhay nyo ay hindi patungkol sa comfort ninyo. Ulit-ulitin ko ito. Okay? Kapag ang isang bagay ay walang kinalaman sa pananampalataya, wala ho yan sa harapan ng Panginoon. Gaano pa man ang natatanggap ninyong comfort, riches, prestige, fame, baliwala yan sa harapan ng Panginoon. Because what matters to God is you as a believer in Christ following God's will. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Madalas nyo marinig ito, at madalas nyo dapat marinig ito
Sapagkat sabi ko nga, kung hindi nyo susubaybayan ang inyong pamumuhay, mapapariwara ang inyong paglakad at hindi kayo lalakad sa pananampalataya and eventually, mapapalayo kayo sa Panginoon sapagkat walang direksyon ang buhay ng taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. When we put our faith in Christ, it means to say, mga kapatid, inaalam natin, hinahanap natin ang kalooban niya. Ginagawa natin at nananatili tayo doon. Amen? Madalas yun na marinig tayo, pero ulitin ko na rin. Hinahanap ang kalooban ng Diyos. Sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, hindi yan madali kasi nagiging laban lagi sa kalooban mo. Kasi yung gusto mo at gusto ng Diyos, kalaban lagi yan. At kinakailangan mong patayin lagi ang sarili mo. The biblical word is to mortify, to kill, to the point na ililibing mo siya at kakalimutan mo siya. Kaya yung message ng Wednesday, it talks about surrendering. And if you're not doing that, hindi ko alam kung bakit ka sasabing Kristiyano. Mawawalan ng sense ang pag-a-attend mo kasi you're not mortifying your body. Kasi hindi na dapat ikaw nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. Plain and simple. Di wala ka nakakalaban yun. In fact, pag sumusunod ka sa Panginoon, wala kang kakatwiran sapagkat ang sumusunod sa Panginoon ay may tanda or palatandaan ng pagpapakumbaba. You see, when we talk about faith in the right place, sabi ko po kanina, Jesus is expecting that His followers, disciples, okay, those people who identify with themselves in Christ, ano pong ginagawa nila? Hinahanap, ginagawa, at nananatili sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko yan, hinahanap. Pag nahanap mo na kalooban ng Diyos, gagawin mo. Pag ginagawa mo na, hindi ka patigil-tigil. Anong kasunod doon? Nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Hinahanap, ginagawa, nagpapatuloy. Or nananatili, sabihin na natin. Kung alam mo na ang barkada mo hindi maganda impluwensya, aba, may gagawin ka, iwanan mo yan. Ngayon, kapag iniwanan mo yan, manatili ka nandiyan dyan. Alam niyo ba, ang buhay Kristiyano is all about surrendering. And once you surrender that, you continuously surrendering it. Kasi ganyan ang tukso, paulit-ulit siya. So, ano gagawin mo? Paulit-ulit mo rin pagsisisihan yan. You always remember na yung term na ginamit ni Tita Linda, na wag mo nang balikan yung suka mo, that is correct. Totoo yun, hindi lang sa inyo, maging sa akin bilang pastor. All of us. To seek, to do, and to stay in God's will. Alam niyo kasi, madalas, we misplace a lot of things in life. We misplace, ano ba sa Tagalog na misplace? Yun yung Tagalog dun no? Pag sinabi na misplace, nawala siya sa tamang lugar. Tama? Pag may hinahanap ka, tapos ginamit yung term na misplace, hindi mo siya sinuli doon sa dati mong pinagsulian, kaya nawawala. Na-misplace mo siya, wala siya doon. Maraming Kristiyano ganyan. Yung lumalayo sa Panginoon, yung kanilang pag-ibig, wala sa Panginoon. Ang tawag doon, nami-misplace. Kasi pag mahal mo ang isang bagay, nandoon yung oras mo, yung loyalty mo, yung kayamanan mo. Kaya pag-ibig mo, nasa barkada, that is a misplaced love. Bakit? Pakiramdam mo kasi doon ka na-accept Mas tanggap ka nila. That is wrong. Dahil walang mas hihigit na nagmamahal sa iyo kundi ang Diyos. At ayaw kanya mapahamak. Kung bakit kanya pinapaalalahanan ng paulit-ulit, kasi mahal ka niya. Huwag na kayo tumingin sa iba, kinakausap kayo ng Panginoon. A misplaced love is not love at all. Kayong bagay na minamahal mo ngayon,
Wala yan. Lilipas din yan. Maraming mananampalataya, mabuti na lamang kung nagbalik eh. Paano kung natuluyan? And they found out, di talaga sila ligtas. May iwan sila. But those people na panandalian na, sabihin na natin, matagal na napalayo sa Panginoon, and they come back, bumalik sila. Ano sinasabi nila? Sana pala na nung balik na ako ng maaga. Yes, and I'm talking to everyone. Kasi hindi ibig sabihin na nandito ka ay nasa Panginoon ka. Maaring nandito ka, pero layo-layo mo na kay Lord. We misplace a lot of things. Love, hope. We misplace a lot of hope. Paano malalaman na misplace mo yung hope mo pag pinoproblema mo yung isang bagay? Kasi inaasahan mo, pag nagtrabaho kang abroad, boom, yayaman ka. You place your hope in the wrong place. Ang tawag doon, misplaced hope. Paano nalaman na di pag-asa mo? Pag lumipas ang bagay na yan, nangihinayang ka. Tatandaan nyo kapag nasa Diyos kayo, anumang bagay lumipas, tatawa ka lang. Kasi alam mo sa buhay mo, ang Diyos kaya niyang palitan ng lahat ng bagay na nawala sa iyo. Hindi dahil gusto mo. Maging malinaw tayo doon, ha? Kasi baka inaakala nyo, tatanggalin ng Diyos, papalitan siya para maging masaya ka. Mali. Mali na sabihin, alam mo yun, para maging masaya ka. That's not how we worship God. Sorry. That's the real thing. Kasi ang daming churches ngayon, ganyan ang preaching. Ang plano ng Diyos sa'yo, dapat masaya ka. Ang plano ng Diyos sa'yo, dapat matagumpay ka. Hindi lahat ng bagay ay nagiging matagumpay in a sense na kagaya ng katagumpayan ng sa mundo. If you're going to read the book of Hebrews, there's a lot of believers there. Namatay po sila, pinugutan, hinati ng dalawa, namatay silang mahirap. Anong nangyari? Ano sabi ng Bible? Matagumpay po sila. Would you accept that? Ang problema kasi natin, dahil we are so much into the world, iniisip natin kapag ang kahirapan, nasa sa mananampalataya, talunan tayo. Hindi po. Pwede kang mahirap, pero masaya ka pa rin kasi nasa Diyos ka. Pwede kang mahirap, punong-puno ka ng pag-asa, dahil yung pag-asa mo wala sa lupa, kundi nasa Panginoon. Ibig sabihin ba nun, hindi ka kayang payamanin ng Diyos? Kaya niya. Kaya niya. Kaso anong gagawin mo dun sa kayamanan na yan? Sige nga. Madalas nating hinahangad ang mga bagay nito, pero hindi natin pinag-iinam, hindi natin pinagbubuti yung mga bagay na meron tayo. Kaya wag ko kayong magtaka kung bakit hindi tayo pinapalago ng Panginoon. Kasi sa mga simpleng bagay, hindi tayo napagkakatiwalaan. We put our hope in the wrong place. And that is a misplaced hope. Ano pa? Misplaced love, misplaced hope, misplaced joy. Eto, mag-uusap tayo ng matino sapagkat delikado ito pag hindi nyo ito pinansin. Magsawa kayo, mag-backslide kayo after hearing this. It's all up to you. Pero yung sinusuko natin every Sunday, hindi lamang sana hanggang Sunday at Wednesday, ginagawa na rin natin ng Wednesday. We must be very careful in using our gadgets. Bakit? Kasi minsan dyan natin kinukuha, kapag malungkot tayo o wala tayong ginagawa, takbo natin kaagad cellphone. We misplace our joy. Amen? Huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo, maging sa akin. Sa mga hindi nakakaalam, from time to time, ina-attempt ko mag-deactivate at ayoko sana buksan na uli ang aking FB. Pero mayroong mga pagkakataon talaga na nasusubok talaga. And I'm asking God for forgiveness. At nawa, di pa naman tapos yung taon, hanggat may pagkakataon, then gawin natin. I don't know to you kung anong dinidil sa'yo ng Panginoon. Kasi hindi ko kayang i-defend ang sarili mo. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kung masyado ka na addicted sa gadget, di ba? Minsan, pinag-aaralan ito ng mga pediatrician, ang laki ng epekto ng gadget sa mga bata.
as if nagbibigay ka ng drugs sa mga bata. Ganon din ang epekto sa mga nakakatanda. Hindi lang siya ganong halata. Kaso nga lang, mga kapatid, sabi ko nga, we misplace our joy if we put, di ba? If we put our joy in these things and not to God. Sige nga, itest natin. Kapag wala kayong ginagawa, dalawa lang yun spirito o laman o karnal. Pag lagi nating leaning, pag malungkot tayo ito lang ginagawa, cellphone, at hindi mag-pray, palagay niyo may problema tayo. Ang sakit nito kasi ang mundo natin ganun konting kibot lang, cellphone. I'm not preaching at you. I'm preaching to all of us, and that includes me. Mahabagin lang ang Diyos kung bakit tayo buhay. Kasi kung totoong mahal natin siya, we place our joy to God and to God alone. Amen. Kaya mag-alala, introduction pa lang yan. We misplace our love, we misplace our hope, we misplace our joy, and yes, dito tayo papasok, we misplace our faith. Dito tayo papasok ngayon. Kung bakit natuwa si Jesus sa taong ito, which is, ang sabi po dyan kasi, isa po siyang kapitan. Okay, sa English, ang sabi sa verse 1, ganito. Okay? Verse 2. And a certain centurion's servant. Centurion, so meaning to say, kapitan. Okay? Kung bakit natuwa si Jesus, inilagay ng taong ito ang kanyang pananampalataya sa tamang tao at sa tamang lugar. Nakinig mo ba kayo? Ang tanong ganito, paano nangyari yan? Inilagay niya ang kanyang pananampalataya kasi nagkaroon siya ng sitwasyon. Alam niyo po ba, para masubok ang pananampalataya, kinakailangan mong dumaan sa isang sitwasyon. Tama? Nasusubok ang paglago ninyo sa isang sitwasyon. Kung ang kahinaan mo, mandaraya ka, nangungodigo ka, pag nasa school ka, doon nasusubok ang pananampalataya. Amen? Different situation. Galit ka, harurot mo yung motor mo, galit ka Or kukunin mo yung plato mo, tapos ihagis mo. Kilala ko ng mga tao nasa bahay. Hindi ko pinoportray ang sarili ko na napakabuting tao. May mga kahinaan din ako. Huwag kang haharang-harang, mababasag yung mukha mo Kilala ko ng mga nasa bahay. No, hindi ko ipapakilala ang sarili ko na mabait at banal. Because I know myself. And I'm praying to God na mabago din po yun. Amen po ba? Although it's a humanistic view. Okay, so meaning to say, pinapakita ko, hindi yun ang mensahe natin Kasi baka mamaya, gagawin yung excuse, si pastor nga hindi po. Ang sinasabi natin, we must put our faith, okay, kanino? Kay Jesus po lamang. Dito, nasubok ang centurion sa papaano paraan. Nagkasakit ang kanyang alipin. Ano ang gagawin mo? Amen? Ano ang gagawin mo? Parang sa mga nanay, tigas ulo ng mga anak mo, ano ang gagawin mo? Ubus na yung bigas sa lalagyan, ano ang gagawin mo? Ting dong, ting dong. Para kang nasa who wants to be a millionaire? Question number 1. Diba? You see, nasusubok ang pananampalataya sa isang sitwasyon. Kasi sabi dyan, and a certain centurion servant who was dear to him was sick and ready to die. Minsan, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Yung lagnat-lagnat, okay lang yun Pero dito, sa pagkakataong ito,
malapit sa Kanya. Siguro napakabuting tao nito. Okay? Nasubok siya na ang kanyang alipin ay may karamdaman. Tandaan nyo, centurion ho ito, mayaman ito. Pwede naman siya umasa sa kanyang yaman. Tandaan nyo, centurion ito, may kapangyarihan ito. Pwede siya umasa doon. Pwede niyang ilagay to place his faith on these things, pero hindi niya yung ginawa. Ang ginawa niya, nasubok ang kanyang pananampalataya. Nung nagkaroon siya ng sitwasyon, inilagay niya ang kanyang pag-asa, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang kagalakan, ang kanyang pag-ibig, kanino? Kay Kristo po lamang. That's a good faith. That's a good faith. Although hindi yan ang nakita ni Jesus, kumbaga tayo lang, tinitignan natin. Kasi sa atin bilang isang tao, ganun eh. Tama? Kaya kita niyo yung kapag nag-share tayo, kapag medyo meron yung tao, tapos feeling niya sarili niya mabait siya, hindi yan tatanggap. Amen? Minsan sa Christianity, ganun eh. Gusto mo lang sumunod sa Panginoon kapag okay na. Yung mga tipong ang prayer natin, kapag mayaman na ako, alam mo, ibubuhos ko yung tithes. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos yung buong ikaw. Yung buong ikaw. Kaya nga this time around, we challenge the young people. Pinag-uusapan namin ito ni Pastor Blas, Pastor Je, at si Pastor Edison. Kasi majority of the young peoples today, after they graduate college, nawawala na. Awa ng Diyos, meron tayong graduate, 2, nananatili pa rin sa paglilingkod. Sana magpatuloy kayo. There's a lot of challenge ahead. Manatili kayong matatag sapagkat darating matitinding pagsubok at doon makikita kung tunay ba o hindi ang inyong pananampalataya. Yung una, may nag-ano sa inyo, may nag-encourage eh. Pero paano kapag, alam mo, feeling mo, ikaw na lang, magpapatuloy ka pa ba? Kasi ang totoong pananampalataya sa Diyos na bumula. Salamat kung may mga taong nag-encourage sa'yo. Pero pananampalataya mo, wala sa tao. Pananampalataya mo, wala kay kapatid. Huwag niyong ilalagay ang inyong pananampalataya kay kapatid. Kasi magkakamali yan. Ilagay ang pananampalataya sa Diyos. Put your faith in Christ alone. Situation is a good place, okay, to test our faith in Christ. If that is the case, tayo pong lahat ay may pagkakataon para pasayahin natin ng Diyos. Amen. Kaya pala yun yung sinabi ni James. Ang sabi ni James, count it all joy when you fall in different, diverse temptations or testings, trials. For the trying of your faith, worketh patience, ang sabi po doon. Tingnan nga natin in James. Dundag tayo sa James. James chapter 1 verse 2, if I'm not mistaken. 2, kasi 5, wisdom yan eh. James chapter 1 verse 2. Yan o, count it all joy. Yung pala yun. So, ibig sabihin, sa pagsubok, doon natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos. Sapagkat doon lalabas, doon lilitaw ang pananampalataya kung tunay nga ba tayong sa Diyos o hindi. Kung tunay ba tayo nagmamahal, kung tunay tayo nagagalak sa Panginoon o hindi. Amen? Ayan o, kausap, my brethren. Count it all joy. Ituring yung kagalakan kapag may problema. Kung hindi kayo Kristiyano, hindi kayo matutuwa dyan. Dahil walang normal na taong matutuwa sa problema. Tayo, tayo? Hindi tayo kasi normal. Bakit? Hindi kasi tayo taga rito, taga langit ho tayo. Ang pag-asa natin, ang mga natututunan natin ay hindi sa mundo, kundi kay Kristo. So kapag may pagsubok, it's an opportunity to make God happy. Ngayon, kung mapapasaya natin ang Diyos, yun pa lang ang ating kasiyahan.
Hindi yung may sasakyan ka. Salamat kay Lord, nagkasasakyan ako. Wala akong kinalaman nyo sa pananampalataya niya. I'm sorry. It's a strong word because many churches are using that. Lagi ine-equate nila ang material blessing, spirituality. Wala pinagkaiba sa Pariseo. Kaya palang sabi ni Lord, blessed are the poor. Kasi mga Pharisees, pag may pera ka, pag mayaman ka, you are blessed. Pero kay Kristo hindi. Blessed are the poor. Amen? Paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo, but not to set your mind on being poor alone. Hindi yun ang punto natin. Kundi, meron tayong contentment sa buhay that any situation that we have, nagagalak po tayo. Kasi ang Diyos natin, kaya niya lahat eh. Amen? Huwag ko kayo palilito mga kapatid ha, inuulit-ulit ko ito sa inyo. Okay? Oo, kahit ay payamanin ng Diyos. Pero kung hindi yan nakalooban ng Diyos sa iyo, dapat magkaroon tayo ng katalinuhan at ng kagalakan at kaunawaan na tanggapin natin ang bawat sitwasyon na inihahanda ng Diyos sa atin. Sapagat ang Diyos ang nakakaalam. Dahil anong gagawin mo sa kayamanan kung mapapalayo naman tayo sa Diyos? Una, hindi tayo papakatagal. Bakit nagalak si Kristo dito sa centurion? Number 1, because he saw Jesus' authority. He saw Jesus' authority. Okay? Tingnan nga po natin. So, sumagot. Okay? So, ang nangyari, merong sitwasyon. It's an opportunity to display his faith. Kanino? Kay Jesus. Okay? So, yung palang, matutuwa na ang Diyos eh. Dahil sabi ko nga, mayaman siya, may kapangyarihan siya, and I believe may connection siya. Not to mention, sa sobrang bait niya, na tipong yung mga Jews, malapit din sa kanya. Tama ba? Yung mga elders nung lugar nila, at marami pa siyang kaibigan, sa mga susunod na verses, makita nyo dyan kung gaano siya kabait. Pero baliwala ang lahat ng ito. Alam niyo po bakit? Kasi po, ang sabi po dyan, sa verse 3, tingnan yung verse 3. And when he heard of Jesus, narinig niya lang si Jesus. Tapos naniwala na siya. Saan? Sa authority ni Jesus. Narinig niya lang. Hindi ko alam kung nakita niya si Jesus eh. Pero para sa kanya kasi, he's not worthy. Bakit? Naiintindihan niya ang culture. Okay? Hindi siya Jew. Pero bakit niya sinabi to? Una, humility. Pangalawa, he acknowledges Jesus' authority. Kaya nga sabi po dyan, tingnan po natin. Okay? Verse 4. Verse 6, sorry. Verse 6. Then when Jesus went with them, and when he was now not far from the house, anong sabi dyan? Lord, trouble not thyself. Okay? For I am not worthy that thou shouldest enter, anong sabi dyan? Under my roof. In short, you don't need to come. Hindi dahil sa ayon kay Jesus. Kilala niya kung ano kapangyarihan meron itong taong ito. Nagigets po niyo? Hindi niya pa na-meet face to face, probably. Pero naririnig niya na. Pero kahit hindi niya pa nakikita, naiintindihan niya kung sino tong tao na to. Nagigets po ba yung konsepto na yon? Ginagalang niya. Kahit hindi pa nami-meet. In short, sa buhay mananampalataya, alam niya. Sana ganun din tayo. Nagtatapat tayo sa Panginoon kahit wala nakakakita. Amen? If you acknowledge God's authority, ang magiging response mo bilang isang mananampalataya is you live your life with integrity. Meaning to say, nagtatapat ka hindi dahil may nakabantay. Nagtatapat ka hindi dahil may nakamonitor. Nagtatapat ka kasi kilala mo yung authority ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya natuwa si Jesus eh.
Sabi niya, you don't need to come. Because, alam mo yun, I know. Di ba? I know in a sense na although hindi niya pa nakikita, naniniwala na siya. Yun yung kasi description ng faith, tama? Hebrews 11, verse 1. Tingnan nga natin. Hindi niya pa nakikita, pero naniwala na siya eh. Kaya huwag ka na pumunta. Ayun, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things, ano sabi dyan? Not seen. In short, di ka pa naniniwala, hindi mo pa siya nakikita, okay, naniniwala ka na. Ganon din tayo nung tumanggap sa Panginoon, tama? Although hindi natin nakita yung ginawa ni Jesus, dapat nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus. Naniniwala ka saan? Sa kanyang karakter. Because when God says it, He will do it. Amen? God's character of what? Immutability. Hindi siya nagbabago. God's character of what? He never lie. Amen? So dito, makita po natin, He acknowledges God's authority. Pangalawa, He understands God's ability. Okay? He understands God's ability. Balik tayo sa number 6. Verse 6. He understands God's ability. Then when Jesus went with them, okay, thou shouldest enter under my roof. Okay? In short, you don't need to come. Kasunod, verse 7. Wherefore neither thought I myself worthy to come to thee, but say in a word, and my servant shall be healed. Yun yung pangalawa, kunin natin. Yung una, sabi ko, you don't need to come. Kinilala yung authority. Pangalawa, sabi niya, say the word. Okay? Say the word. Sabihin mo lang. Ang tawag doon, kilala niya yung abilidad ng Panginoon. Hindi pa nakikita. Pero sabi niya, sige, sabihin mo lang, gagaling yung alipay ko. Pambihira yun. Nagigets niyo? Kaya di maintindihan kung bakit natuwa si Jesus eh. Aba, grabe eh. Alam mo yun? Di pa kami nagkikita, pero naniniwala na. Sana gano'n din tayo. Matutuwa ang Panginoon sa inyo kapag alam mo yung pangako ng Diyos at isinasabuhay mo yung pangako ng Diyos. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Nabawasan ng isang guhit yung gatangan mo. Ano kami ko mga biyas, mga lunos na keman. Amen. Hindi nasusukat ang ating sitwasyon. O di natin sinusukat ang ating buhay sa sitwasyon. Kundi sinusukat natin ang ating buhay sa ating relasyon. Kanino? Sa Panginoon. Amen? Sabi nyo, say the word. Kaya natuwa ang Lord eh. Sabi niya, grabe. Sa sobrang tuwa ni Jesus, naalala ko na naman, kapag natutuwa si Jesus, sinishare po niya. Naalala niyo yung babae nagbigay ng barya? Sa sobrang tuwa niya, kinausap mga alagad, uy, lagay dito. Ganun yung ginawa niya rin dito. Verse 8. Okay? Verse 8. Verse 9. Okay, and-explain pa rin to eh. Verse 9. Ayan. When Jesus heard these things, narinig niya, anong sabi niya? He marveled at him. Namangha siya. Okay? Nagulat. Hindi inaasahan. You have to take note that even though Jesus knew everything, yung response ng taong ito, hindi niya ina-expect na manggagaling kasi sa ibang lahi. Yung ganitong klaseng response, hinahanap niya sa mga tagasunod niya, which is the Jews. Pero nung narinig niya to, grabe namangha siya, and then he turned him about. Pansinin niyo ha, kapag natutuwa ang Panginoon, hindi niya makontain. Eh kayo, pag may blessing, sinashare niyo? O pahirapan pa ang testimony? Ang testimony kasi, hindi siya reporting.
nagmumula ang testimony sa kagalakan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ano naman ngayon kung hindi maintindihan? Kasi ikaw nagagalak ka. Tuloy nga natin. And he said unto the people that followed him. Remember, when we speak about the word followed him, automatically they are disciples. Although iba-ibang level ng pagiging disciple nila. Merong natutuwa lang sa kanya, they are curious. Okay? Some of them are convinced. Maybe not all of them are committed. Yung mga level curious, convinced, and committed. Pag sinabing committed, up to the end, tuloy-tuloy. Walang putol. Okay? I say unto you, I have not found so great faith. No, not in Israel. Natuwa ang Panginoon. Bakit? Kasi, balik tayo sa title. Nilagay ng taong ito ang kanyang pananampalataya sa tamang kalalagyan. Kanino? Kay Jesucristo. Those two, okay, knowing God's authority or Jesus' authority and understanding God's ability, which is the centurion said, you don't need to come. Tapos sabi niya, just say the word. Okay? Kasi naiintindihan niya Tama? Naiintindihan, tama? Hindi siya yung tipo na parang taga San Juan na nagdi-devotion, nananampay niya biyenda. Gusto niyo ng proof? Dilagay niya sa experience niya. Tignan ninyo, verse 8. Verse 7. Okay? Ayan verse 8 pala. Naiintindihan niya kasi na-experience niya. Okay? Kaya niya yung paliwanag. For I am also a man set under authority, having under me soldiers, and said to one, go. Naiintindihan niya yung kapangyarihan na meron siya. So ngayon, kung itong Jesus na ito ay talagang si Jesus na makapangyarihan sa lahat, hindi niya kailangan pumunta. Sabihin niya na lang. Ako nga, naranasan ko yun Nagigets ninyo? Kaya tuwan-tuwa ang Lord Grabe to. Ayun sabi nyo, and to another come, and he cometh to my servant, do this, and he do it. Sabi ng verse 9. And when Jesus heard these things, balik ka sa 8. Okay? Do this, and he do it. Alam niya. Amen? Kasi alam ng taong ito kung ano ang nagagawa ng taong pinananampalatayanan niya. He has put his faith in the right place. Paano yung ginawa? Nakita niya ang ability, ang authority ng Panginoon at naintindihan niya ang ability ng Panginoon. How about you, believers in Christ? Okay? How about you? Kung tunay ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, dapat tumalakad ka ng may pananampalataya. Pananampalataya, when we say pananampalataya, it's not just the kind of the situation that we have, but rather in a everyday situation na kahit na walang nakakakita, nagtatapat ka pa rin. Yan ang pananampalatayang ikinatutuwa ng Panginoon. Amen? Ay pala tayo tumayo, tayo mo na langin. Muli, Panginoon, napakabuti po ninyo. Mga pagkakataong, Panginoon Diyos, na minsan naisip namin, we don't deserve your word, Father. Pero, Panginoon, tinuturuan niyo pa rin po kami sa abot na makakaya ng inyong lingkod. Dalangin ko po, Ama, patuloy po akong bigyan ng kalakasan, talino, upang maipahayag yung banal na salita. At hiningin ko rin po sa mga nakikinig that they don't just listen to your word, but most importantly, they need to apply. They need to stay on your word, Father.
Lord, patuloy po nawa namin hanapin ang iyong kalooban. Gawin ang iyong kalooban at manatili sa inyong kalooban. Iwanan man kami ng lahat. Tulungan niyo po kami na manatiling nasa iyo. Patuloy po namin ilalagak ang aming pamumuhay sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na ang aming pamumuhay hindi lamang makita sa mabubulaklak na salita, pero makita sa pamumuhay ng may katotohanan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa atin po lahat. Sa mga nasa online, salamat din po and good evening po sa atin lahat.